Kaya mga ka-Fixit, how to be a defensive driver, actual driving, yan ay babahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Dennis, fixing the way we drive. Okay mga ka-Fixit, nandito tayo ngayon sa 13 Martires, Cavite at nagpapatakbo tayo dito sa Governor's Drive. Papunta tayo ng Arnaldo Highway. So dito sa kalsada na ito, medyo maluwag-luwag pa yung dinadaanan natin ngayon, pero mamaya banda sa Manggahan, sisikip na. Naisipan ko ibahagi sa itong video na to, defensive driving. Actually meron na tayong nagawang video regarding this topic, no, defensive driving, and na-layout ko doon yung mga information na kailangan mong malaman tungkol sa defensive driving. So kung di mo pa napanood yung video na yun, maglalagay ako ng link ng video na yun sa upper right portion ng video na to and sa description below para mapanood ko. Pero sa video na ito, actual driving scenario yung gagawin natin at i-layout ko sa iyo yung mga makikita natin sa kalsada. And bibigyan na rin kita ng tips and tricks and techniques para maging isang defensive driver ka over time. Okay? So pagdating sa defensive driving, ultimately kailangan maging pasensyoso ka and anticipation is key, no? And syempre dapat makakatulong din sa iyo yung panonood ng mga video. Actually yung mga videos on YouTube, marami kang makikitang mga videos regarding defensive driving. So isa na dyan yung video na ginawa ko, and manood ka rin ng mga video regarding sa mga driving accidents, no? Yung mga car accidents, motorcycle accidents. Actually pag pinanood mo kasi yun, dun palang magkaka-idea ka na ano ba yung mga posibleng accident na pwedeng mangyari during driving, during actual driving. So makakatulong yun sa iyo para ma-prevent yung mga ganong klase ng aksidente na mangyari sa iyo. Actually minsan may nakakita sa akin na nanonood ng ganong mga klase ng video, and tinatanong ako bakit daw ako nanonood ng ganong video. Eh nakakatakot daw po yun. Pero actually mga ka-Fixit, ako nandun na tayo nakakatakot, pero matutulungan ka nun para maging isang defensive driver. So isa yan sa mga tip ko sa iyo. Okay? Syempre kapag nagpapatakbo tayo sa kalsada, dapat marunong tayong pumwesto. Pumwesto tayo ng tama sa kalsada. So nakikita mo ngayon sa front camera natin, dito tayo nakapwesto, no? Sa inner lane, hindi tayo sa shoulder. Bakit ako sa inner lane? Kasi malayo pa po yung lilikuan natin at dire-diretso lang po yung tatahakin nating landas dito sa kalsada na ito, no? So dyan pa sa shoulder, kung malapit ka ng lumiko ng pakanan, o kaya meron kang hihintuan or meron kang pipick upin, yan, dyan ka sa shoulder. Pero pag dito tayo sa inner lane, dahil dire-diretso pa po tayo at malayo pa yung lilikuan natin. So isa sa mga tips. Pangalawa, huwag kang masyadong change ng lane. Huwag kang masyadong palipat-lipat ng lane, kasi pag palipat-lipat ka ng lane, pinapataas mo yung porsyento na madisgrasya ka. Kasi hindi naman sa lahat ng pagkakataon, although sabihin na natin naka-signal light ka, and tinitingnan mo talaga sa door mirrors mo kung meron pa parating na sasakyan bago ka mag-change ng lane, kaya yung kasabay mo naman sa kalsada hindi natiikat, no? So tataas yung porsyento ng disgrasya kapag palit ka ng lane. So don't change lane na gusto mo lang, no? Mag-change lane ka kung kailangan. Halimbawa, merong huminto sa harapan mo ng sasakyan, pili ko siya ng pakaliwa, no? Yun, pwede ka mag-change ng lane. Silipin mo lamang mabuti kung meron pa parating sa kanang bahagi ng kalsada kung saan ka lilipat na lane. Kung clear or malayo pa yung sasakyan na nasa likuran at yung bilis niya hindi naman ganun kabilis, then it's safe to change lane. Considering na naka-signal light ka and meron kang sapat na maayos na distansya dun sa sasakyan nasa harapan. Okay? So pag ganito mga kalsada din, lalong-lalo na kapag free yung kalsada, kagaya nito, medyo maluwag-luwag, huwag mo itatempt yung sarili mo na magpatakbo ng sobrang bilis. No, don't drive beyond your limits. So kung mas tansyado mo na safe ka magpatakbo around 60 kilometers per hour, well actually around 60 kilometers nga lang sa pagkakaalam ko yung maximum speed limit dito sa kalsada na ito. So don't go beyond that, kasi mas mabilis ng takbo ng iyong sasakyan, mas mahihirapan kang pahintuin yan during an emergency situation. Ito kagaya nito, lumigo siya pa kaliwa, alam ko nang liliko siya pa kaliwa dahil nag-signal siya. Okay? So isa sa mga defensive driving technique, kailangan obserbahan mo yung sasakyan na nasa unahan kung saan siya pupunta. Paano naman kung di marunong sumignal? Actually, obserbahan mo lamang yung takbo niya. Actually mararamdaman mo yan, lalo sa akin sa matatagal na mga driver. Pag medyo nagbabagal ang takbo yan at medyo pumipihit ng kaunti papunta dito sa kaliwa, alam ko nang kakaliwa yan, although hindi siya nag-signal. Minsan naman, mag-change lane ng pakanan, although hindi nakasignal, malaki yung possibility na lilipat yan ng lane kung yan ay magbabagal at medyo pumipihit ng pakaunti sa pakanan. Very important, obserbahan natin yung sasakyan, yung galaw ng sasakyan na nasa unahan para malaman natin kung saan siya pupunta. And maintain
your distance. So, isa pa yan sa importante, maintain your distance mga ka-fixit. Okay? So, kung meron tayong tamang distansya dyan na nasa unahan, meron tayong sapat na reaction time kung kinakailangan natin mag-slow down at huminto. Kung masyado tayong malapit at mabilis-bilis pa yung takbo natin, yung reaction time natin, liliit na liliit yan. At magugulat ka na lamang, kahit pumreno ka pa ng sobrang diin, aabutin at aabutin mo pa rin nasa sasakyan na nasa unahan dahil sobrang bilis ang takbo mo at sobrang lapit ng iyong distansya sa kanya. Okay? So, dahil nagmamaneho ka na ng medyo may experience ka na sa pagmamaneho, tansyado mo na rin yung sasakyan kung gaano kalakas ang preno niyan at malalaman mo na yung sapat na distansya ng sasakyan na nasa unahan. Actually, yung sapat na distansya around 1 to 2 cars, no, kagaya sa mga ganitong klase ng kalsada. Pero sa mga expressway, ibang usapan na po yung kasi mabibilis ang takbo ng mga sasakyan doon. So kapag around 100 kilometers per hour na yung takbo ng mga sasakyan, kailangan mas malayo yung distansya mo sa sasakyan na nasa unahan. Pero dito dahil ang maximum speed lamang ay around 60 kilometers per hour, no, pwede yung medyo mas malapit ng kaunti doon. Ito kagaya nito, slow moving traffic tayo, around 15 to 20 kilometers per hour lamang yung ating takbo. Kaya, pwede tayong medyo malapit-lapit ang distansya. Kagaya nito, 1 car apart yung distansya natin sa sasakyan na nasa unahan. And alam ko na meron ako sapat na reaction time para makahinto kung kinakailangan. Ito pa, intersection yung dadaanan natin ngayon mga ka-fixit. So dito ako nakapwesto sa inner lane dahil tayo po ay dediretso. Okay, yung sinabi ko kanina, tamang pagpwesto regarding defensive driving. So kung ikaw ay liliko pa kanan, dapat nasa shoulder ka, papunta sa may kanan. Okay? Isipin mo na lamang kung nandito ka nakapwesto at ang liliko ka ng pakanan, no, maaari kang mabangga ng sasakyan na nasa tamang linya. Okay? So dahil didiretso tayo, ayan, nasa tamang pwesto po tayo mga ka-fixit. Kung mapapansin mo doon sa stoplight kanina, medyo may diferensya yata yung stoplight nila ngayon. Blinking yellow lamang siya. And merong enforcer na nagmamando. Okay? Merong enforcer na nagmamando nagpa-follow sa flow ng traffic. So, obserbahan mo lamang yung mga sasakyan na nasa unahan kung ano yung galawan nila para makasabay ka kasi wala nga tayong sinusunod na stoplight sa pagkakataon na yun. So, kung mapapansin mo, kanina pa tayo nagmamaneho pero hindi pa po ako nag-change lane. Nandito lamang tayo sa inner lane. No? Sabi ko nga kanina, dahil dire-diretso lamang po yung ating patakbo. Meron din tayong mga nadaanan na pedestrian lane kanina mga ka-fixit. So, pagdating sa pedestrian lane, kung meron nang nakatungtong sa pedestrian lane at patawid na siya, nandito na siya, papasok na siya ng linya mo, pagbigyan mo na mga ka-fixit, no? Huminto ka na at pagbigyan mong maka-pass through yung nasa pedestrian lane. Ito kagaya nito. Kung halimbawa meron na papatawid dyan, pagbibigyan ko yan mga ka-fixit. Considering na nasa tamang speed yung ating sasakyan, okay? And merong sapat na distansya yung sasakyan na nasa likuran, kita ko yan sa ating rear view mirrors. So alam ko na safe na huminto bago pa yung pedestrian lane. Okay? Para makatawid ng maayos yung tatawid sa pedestrian lane. And safe din po yung ating sasakyan at tayo at kung sino man po yung ating mga pasero dahil hindi na mababangga ng sasakyan na nasa unahan. Okay? So ito, nandito tayo sa isang yellow box mga ka-fixit. Ayan. So pagdating naman sa yellow box, different topic yan kasi marami pong klase ng senaryo na pwedeng talakayin considering sa yellow box. Pero ang pinaka-importante dyan is first stop, first go. And kung sino man yung pinakaunang makarating dyan sa yellow box na yan, yun yung unang mag-go. Okay? Ihimayin natin yung bit by bit on another video. Ayan, ito sa defensive driving technique, pansinin mo yung pagpasok ng motor kanina, medyo alanganin siya, galing siya dito sa kanan, supposedly parang didiretso siya dito sa kabilang linya pero pinasok niya yung linya natin. So alam ko na papasok siya sa linya natin kasi unti-unti niyang binabaybay yung papunta sa linya natin although wala siyang signal light kanina. In 300 meters, turn left. Ayan, isa pa to sa defensive driving technique. Kung gumagamit ka ng Waze, kagaya niya, binigyan ka na ng abiso, no? Na in 300 meters, turn left. Sabihin, maintain mo na lang yung position mo dito sa left side ng lane na ito, ng kalsada na ito na papunta doon sa direction na yon. Kasi liligo ka na ng pakaliwa. Kung nandiyan ka man sa shoulder or just sa may gitnang lane, lumipat ka na dito unti-unti. Considering na safe nang lumipad. Okay? Para prepared ka na at ang iyong sasakyan para sa pagliko. And in 300 meters, sabi niya 300 meters, ibig sabihin malapit-lapit na yun mga ka-fixit. Isa yan sa mga defensive driving technique. Isa pa sa mga tatawid, ayun kagaya nito. Yung mama kanina, nakita nyo? Tatawid siya mga ka-fixit.
ito, tatawid sa pedestrian lane. Nasa tamang pedestrian lane sila, kaya pinagbigyan ko sila mga ka-fixit. Okay? Pero yung mama kanina, tatawid siya, wala siya sa tamang pedestrian lane mga ka-fixit. Pero merong pagkakataon kung free naman at hindi naman alanganin yung sasakyan na nasa likuran mo, pwede mong pagbigyan yun, pero nasa sa'yo na yun mga ka-fixit. Lalong lalo na, obserbahan mo rin yung tindig niya, kasi minsan may mga ganun na bigla na lang tumatawid na hindi tumitingin. So yun, isa yun sa defensive driving technique. Tingnan mo mabuti yung tindig niya kung siya ba biglang tatawid or anumang action ang gagawin niya. So kapag kamaga nung binabaybay ko yung harapan niya, dadaanan ko siya, nakaready ako pong bayano anytime na bigla siyang tumawid. Alam ko na kasi yung ganong senaryo na may bigla talagang gumagawa nun. So para makaiwas tayo sa aksidente, dapat ready tayo. Okay? So yan, kagaya niya, merong enforcer. So walang stoplight dito mga ka-fixit. So susunod tayo sa enforcer. In 3.8 kilometers, turn right on Mistral Avenue. Okay? So nandito na po tayo sa Arnaldo Highway mga ka-fixit. So parang 60 kilometers lamang din yung allowable maximum speed dito mga ka-fixit. Okay? So kapag ka nasa ganung speed tayo, mas manageable yung ating pagpapatakbo, and yung reaction time natin, meron tayong sapat na reaction time kung ano man ang mangyayari sa kalsada. Kung may bigla man tatawid, biglang hihinto, or kung ano mang mangyayaring problema sa iyong sasakyan, mas madali natin magagawa ng paraan. Okay? So mas magiging delikado po kung mas mabilis yung ating pagpatakbo. Okay mga ka-fixit? Yan. Kung meron na gustong mauna sa'yo, walang problema, paunahin mo mga ka-fixit. Wala namang mawawala sa'yo kung papaunahin mo sila. Kaya kagaya niyan, we are arriving at an intersection mga ka-fixit. So this is an intersection, so mag-i-slow down ako by applying engine brake, and magbe-brake din ako, foot brake kung kinakailangan to slow down dahil may pedestrian lane din po dito. So every time na makakakita tayo ng pedestrian lane, it's important to slow down mga ka-fixit. Okay? Slow down dahil magkakagulatan niya kung may biglang tatawid. So mag-change lane ako dahil pakaliwa to, kitang-kita ko sa side mirror ko na walang paparating, kaya nakapag-change lane tayo safely, and then babalik ulit ako sa aking linya when it is safe to pass through. Okay mga ka-fixit? So isa sa mga defensive driving technique na kailangan mong malaman. Siyempre pagdating sa defensive driving technique, kailangan marunong ka sumignan ng tama, gumagamit ka ng door mirror, side mirrors ng tama, considering na nakaset up po yan, nakapwesto po yan ang correct position mga ka-fixit. So meron akong ginawang video tungkol dyan, paano i-maximize yung view natin sa ating door mirrors. So ilalagay ko yung link ng video na yun sa upper right portion ng video natin sa description below para panood mo. Okay? Importante din syempre naka-seatbelt ka at ang mga sakay mo sa iyong sasakyan. Kasama rin yan sa defensive driving technique mga ka-fixit. Isa pa nga pala, pag nakakakita ka ng lubak, pwede mo namang ilagan yung lubak mga ka-fixit, considering na alam mo na yung sasakyan na nasa iyong likuran ay hindi masyadong malapit ang distansya at hindi rin naman masyadong mabilis ang takbo niya. So kitang-kita ko yan sa ating rear view mirrors. Ganon din sa ating door mirrors mga ka-fixit, kung sakasakali man na kailanganin ko lumipat ng linya at ilagan ako anumang malaking lubak na nandyan, dahil kagaya nito dito sa lugar na ito maraming lubak. So kitang-kita ko po sa ating door mirrors kung meron mang potential danger or maaaring bumangga sa ating likuran kapag tayo ay nag-change lane. So mag-change lane ako mga ka-fixit. Ayan, safe to proceed na. Ayan. Kaya ako nag-change lane mga ka-fixit dahil dito sa lugar na ito, papuntang Sunnybrook, alam kong sobrang traffic dito. And may balak akong bilhin dyan sa may kanang bahagi dyan, kaya dito tayo pupwesto para madali tayo makapunta doon sa side na yan. So masyado nang mahaba yung video, at itutuloy na lamang natin itong video defensive driving technique on another road mga ka-fixit, or another scenario ng pagpapatakbo mga ka-fixit. So bawat klase po kasi ng kalsada, medyo nagkakaiba-iba po yung defensive driving technique. Maaaring may madagdag at maaari po may mabago sa mga sinabi ko. So on this video, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba.
Please also follow me in my Fix It Dennis Facebook page and TikTok. Again, thank you for watching. Hanggang sa muli. Paalam!